Hello and welcome to everyone. Welcome to my channel. So bibigyan ko kayo ng insight dito sa ating Abo-Lights lighting console, no. Ito yung Tiger Touch 2, no. Meron siyang touchscreen, tatlong optical encoders, no, na ginagamit sa ating pag-control ng mga picture, no. Nandiyan yung intensity, position, and dimmer function, no, para makontrol ng ating mga picture. So tatlo sila. And ang lighting console na ito o yung lighting desk is meron siyang 20 faders, no? So 10 active executor faders and 10 na static, yung nakapix na siya yung program natin para sa ating Q-Stack, no? So ito is Abo-Lights Titan. Ito yung ating Abo-Lights Titan, ano? Meron siyang mga executor buttons para sa ating mga pass cues, no? So, ayan. Okay? So, nandiyan yung mag-chase strobe, yung mga pass cue natin. Okay? Assignable yan. Okay? Kahit anong picture na ilagay nyo dyan o kaya kung ano man gusto nyo gawin during the show. Ito kasi sa mga pang-basking mode kasi ito eh. Itong desk na to karamihang ginagamit. Okay? So, makikita natin sa mga DJ mga bar, okay, may mga disco, okay, madalas yan, okay, tulad dito sa ating venue, ginagamit namin sa isang bar para sa mga crew, okay, so, madali lang siyang gamitin, okay, itong desk nga pala na to is medyo may pagka-high-end na rin ito, no, so, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano pag-simpleng pag-activate or pagpagana nito para makakontrol ng ilaw. Although hindi ko maipakita sa inyo ng buong function na meron tayong ginagamit ng mga ilaw or kinokontrol ng ilaw, sa kadahilanan po na araw ko po ginawa itong pagpipil ng video, no? So sarado itong bar, no? Tsaka wala yung susi para ma-activate natin yung electrical locker o ma-power natin yung lighting rig, no? So hayaan nyo po at gagawa natin ng bagong content para makita nyo, no? So gaya nga ng nasabi ko, ito ay insight lamang po, no? Isang maiksing talakayan lang, no? Okay? So ayan, makikita nyo yung ano niya, yung display. Ito na yung pinaka-interface or yung mga laman ng ating yung dimmer wheel. So napakasarap pong gamitin, ano? Ito yung Grandmaster. Then ito yung ating touchscreen panel area. Okay, 15.6 po yan. At touchable po, no? Ibig sabihin touchscreen nga, no? Ito naman yung ating command section. Okay. So, ayan. Ang ganda ng mga ano niya, kulay, no? So, compare sa ibang mga desk. So, i-turn on natin, ano, para makita niyo yung ano. So, ito nga palang desk na ito is pag tinanong mo sa kadahilangan, sa hindi malaman dahilan, is baliktad yung logo. Okay? So, pabaliktad siya. So, tinanong natin dati yung nag-install nito dahil nandito ako nag-install nito is, sabi lang niya, is ganyan talaga yan. Ewan ko ba. Pero after na mag-reboot, so, okay na siya. Tama na siya. So, baliktad lang talaga yung logo. Hindi ko alam kung paano. Baka may setting yan. So, but sa operating system side kasi is hindi ko niyan gaano pinagtutuunan ng pansin, ano? Okay, so ayan, tama na siya, no? So, ito ini-ignore lang, okay, yung pop-up na yan. So, i-ignore nyo lang yan, okay? Click nyo lang yung pop-up na yan, so, okay, then yan. So, yan yung ating software, Titan, yung ginamit sa desk na to, no? Sa model na to, Tiger Touch. So, bali ito na yung kanyang graphics interface o yung ating pinaka-display niya, working display niya. So, ano yan, yung views niyan, pwedeng bago-baguhin. Okay, depende sa user. Okay? So, ito na siya. Okay? So, may mga nakaprogram na kasi dito dahil naka-basking mode na. Kaya may makikita na kayo dyan, may mga laman na, ano, color, effects, movement. Okay?
So, yan lang yung mga nakapats na ilaw dito. Ilang piraso? 6 na piraso lang to be honest dahil maliit lang na venue to. But, pagka ganun pa man is ginamitan ng napakamahal na desk. Mahal itong lighting desk na to or yung lighting console. So, hindi rin biro ang presyo nito, no? So, pwede rin itong gamitin sa mga time code, okay? Time code show. So, dahil meron siyang port para sa MIDI and LTC na ginagamit sa mga automated lighting cues, no? Kung gusto mo automated or yung sequence mo is pa-control ng time code. Okay? So, ito yun yung mga option niya sa color. So, ganyan, scribbles type siya. Okay? So, nandyan yung mga pangunahing kulay, no? Na ginagamit ng nakapats na install, no? Mga nakapats pala dito yung mga wash. Okay? Mga washes natin. Okay? Saka yung iba is strobes. Kaya hindi pa kasi ganong na-i-upgrade yung lighting rig nito. Kunti pa lang yung yung gamit. So, ayan. Okay. So, yung smoke machine, nandiyan na rin. Nakakontrol na, nakapatch na rin. So, napakarami. Marami siya. Ang parameter nito is 8,192 DMX channel, no? So, napakaraming pwedeng gamitin. Magtataka kayo bakit ganun karami is 4 lang yung port ng DMX or yung DMX out natin. Alam naman natin na ang DMX out natin is 512 channel lang, i-times 4 mo lang yun is wala pang 8,000, di ba? Dahil po yun, kaya 8,000 is pwede po siyang gamitin as SACN, ArtNet, okay? Para mas maraming DMX channel, okay? So, itong nakikita nyo ngayon is ina-activate ko yung isa sa mga output ng DMX. So, sa ngayon, ang sinili ko is DMX-A. Yun ang inactivate ko, no? So, ibig sabihin, doon ako tutusok ng lighting fixture natin para makontrol ko yung fixture. Kapag tinusok mo yun doon sa iba is hindi naman naka-activate yun, hindi gagana, walang DMX output. So, sinili ko yung DMX output, ano? Kasi ilang piraso lang naman yung ilaw, bali mga wala pa yatang 10 yun, is wala pang 512 channel yun. Okay? So, kaya isang channel lang inactivate ko. So, ito na nga yung likod niya. Okay? Yung sa back natin, panel yung makikita nyo. So, ayun yung DMX output niya, 5 pins. Okay? Dahil bibihira na po ang gumagamit ng 3 pins sa DMX. May dahilan po yan, ano? Isa na lang dahilan yan is minsan nag-aaway ang sound engineer at ang lighting engineer dahil nagkakamali ng pag-patch kung gamit ay parehas na 3 pin, ano? XLR yung connector. So, mapagkakapalan natin. So, may makakasira tayo. So, DMX 5 pin na po ang ginagamit. Okay? So, yung A naka-activate. Then, ayan. So, ito na yung isa sa mga picture na kinabit natin yan, no? Okay? So, dahil ito naman is bar. Okay? So, kaya maliit lang yung ano niya. So, ilan lamang siya sa mga ilaw na yan ang nakakabit. Sa desk na yan, no? Ito yung mga type na makikita nyo sa mga bar ng mga ilaw, no? So, yung mga scanner natin. Yan. Yun ang madalas natin makikita, no? So, maraming salamat sa pagtutok dito sa ating munting talakayan. Hopefully is nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea sa lighting console na ito o yung lighting desk, ano. So, maraming pa tayong gagawin na content regarding sa model na ito, no. At ipapakita ko sa inyo ang full capacity, no. So, i-chop-chop lang natin yung mga video kasi medyo mahaba po masyado, ano. So, maraming salamat po at hanggang dito na lamang po. God bless po sa inyong lahat.